In just 1 week, pinatay. Yun ang sinasabi niya. Si- Kaya hindi nila naintindihan ito, Mamalo, na ganun po kabigat. Yun nang ma-expose. Paano nila napipili sinong gagantihan Hindi nila confirm na si Mabilangan was cooperating long time ago. with the government? With the government. So, nakita yun nila Joe Masison ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines that Mabilangan was instrumental in exposing the Red Scorpion Group. The Alex Bongcayo Brigade. The kidnap for ransom operations. So, delikado talaga. Delikado yun. So, yun pala, nagli-leak na yun. So, dinesisyonan yun ng Central Committee nila Joe Masison na targetin siya. Even ang pagpatay kay Romulo Quintanar, the former chieftain of the NPA, was a leakage that he was handled by ISAF or he was part of the PNP-IG program nila General Bogie Mendoza. Oo, lumabas yun sa amin. When I was with the NPA, priority yun. Si Quintanar, si Tabara, si Rick Reyes na consultant ngayon dyan sa Pasig, tsaka si Nilo de la Cruz. Tatlo patay doon. O di si Rick na lang ang Si Rick Reyes nandyan sa, ano, si yan yung Nilo de la tumutulong Cruz, I think hindi sa naabot. mayor ng Pasig. Si kay Vico Soto, I know him. OMG mga kababayan, isang matinding revelasyon at pagsisiwalat ni Ka Eric Silis, ang ating kaibigan. Mga kababayan, ganito pala kahalaga at kaimportante itong intelligence or confidential fund. Bakit nga ba takot na takot ito pong mga nasa Kongreso at Senado na ipatawag itong si Colonel Lachica, mga kababayan? At speaking of Senado, mayroon pong masamang nangyari sa Senado ngayon, mga kababayan. Yan po lahat ang ating matutunghayan kung inyo pong patatapusin ang buong video. Okay mga kababayan, pasok na po tayo sa mga detalye ng ating pag-uusapan. Wala na po tayong paligoy-ligoy. Ito po. Ni Vice President Sara Duterte, itinuro si Colonel Raymond Dante Lachica na siyang nagplano at nagpatupad ng mga aktibidad na ginastusan ng confidential fund ng Office of the Vice President. Kanina, sinabi niya sa GMA News na handa siyang humarap sa impeachment court kung ipatatawag. Nakatutok si Marisol Abduraman. Yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel Lachica, Your Honor. Biniverify ko po kay Colonel Lachica. Si Colonel Lachica po ang nag-implement, Your Honor. Nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor. Makailang beses binanggit si Colonel Raymond Dante Lachica sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng umano'y maling paggamit ng kalahating bilyong pisong confidential fund. Sa testimonya ni Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP, inutusan daw siya ni Duterte na ibigay ang cash kay Lachica. Si Lachica din daw ang gumawa ng plano kung paano gagamitin ang confidential fund. Siya rin ang namahala sa pamamahagi ng pera at nagsabi kung saan ito napunta. Siya po ang tinalaga ng aming Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor. Kanina, nakausap ng GMA News si Lachica. Tumanggi siya magbigay ng pahayag on-cam, pero ang sabi niya, handa siyang humarap sa Senate Impeachment Court kung ipatatawag. Sa isang statement rin, sinabi rin ni Lachica na kailanman hindi raw siya tumanggi magpakita o tumestigo. Handa raw siyang sabihin ang totoo ng naaayon sa batas at security restrictions. Sa ngayon, pinag-iisipan pa ng prosecution kung ipatatawag nila si Lachica para tumestigo. Bilang miyembro ng Philippine Army, sumailalim din siya sa investigasyon ng Armed Forces of the Philippines kaugnay ng issue. Kanina sinabi ng AFP na itinigil na raw nila ang investigasyon. Ni-recommend natin to for termination and conclusion to avoid itong duplication of functions. Particularly since itong Office of the Ombudsman has already taken yung cognizance of the complaints. Sa ngayon, aktibo pa sa serbisyo si Lachica pero wala siyang assignments mula noong October 2025. Nagsilbi siyang hepe noon ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG. Naroon siya noong 2024 habang inililipat ng ospital ang Chief of Staff ni Duterte na si Zulaika Lopez. Ang naging sanhi,
para ireklamo siya ng PNP dahil sa paghadlang umano sa pagpapatupad ng legal detention order ng Kamara. Ibinasura ito kalaunan ng Quezon City Prosecutor's Office. Ang palasyo, naniniwalang dapat na imbestigahan ang papel nila Chika sa pagpapatupad ng confidential funds ng Office of the Vice President. Nararapat din naman na ito ay maimbestigahan ng ombudsman. Ang mas maganda na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang kasalanan, pakikipagsabwatan para magastos itong confidential funds. Marisol Abdurrahman. Nyotjar ba talaga ang ombudsman, Auntie Claire? Sino ang sinasabihan mong neutral? Sino ang naniniwala sa iyo na neutral itong ombudsman? Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo na neutral po ang ombudsman? Oh. Ito mga kababayan, sila Chika na mismo ang nagsabi na talagang interesado siyang dumalo. Tuloy pa natin itong balita. Hindi raw natatakot ang prosekusyon na iharap si Colonel Dante Lachica na siyang sentro ng usapin ngayon ng confidential funds ng Office of the Vice President. Okay, sige, pagpalagay na natin hindi kayo takot. Bakit ayaw nyo ipatawag? Tuloy natin. Pero giit nila, pinag-aaralan pa kung dapat nga bang gawin pa itong witness sa impeachment trial. Narito ang Frontline Report. Sa pagtalakay ng confidential funds ng Office of the Vice President, umiikot lang ito sa usapang si Colonel Raymond Dante Lachica, ang tunay na nag-disburse ng milyon-milyong pisong pera. Siya raw kasi ang inatasan mismo ni Vice President Sara Duterte. Pero ang prosekusyon, hindi pa masabi kung ihaharap ba siya bilang testigo sa impeachment trial. Kung ang mismong lead house prosecutor ang tatanungin, I am more inclined not to present Lachica and Nolasco. My position is simple. For me, maliwanag na ang naging testimonya ni Gina Acosta. ganyan din ang pananaw ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Personally, I don't think there's any more need for the chief. Pero paglilinaw ni Attorney Capunan, hindi sila natatakot sakali mang tumistigo ito. It's not in our vocabulary. No. Natatakot is not in our vocabulary. We're here to speak to the truth, and we're here to present the truth through our documents and our testimony. Yan din ang binigyang diin ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney J. Tolosa. Gate niya, may kaakibat na serious inherent risks ang pagpapatawag ng potential hostile witness. Ayon kay Tolosa, kailangan munang tukuyin ng prosekusyon kung talagang kinakailangan ang testimonya nila Chika upang maabot ang kanilang evidentiary targets. Lalo pat tumestigo naman na sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Absolutely necessary pa ba siya para patunayan namin yung essential evidentiary targets namin? Yun. So, kaya hindi pa namin masarado yung decision ngayon, hindi pa kami tapos. No? So, after we present these other witnesses pa, then we'll make a definitive decision. Pero sila Chika, handa raw humarap at tumestigo oras na ipatawag. Handa raw siyang sabihin ang katotohanan alinsunod sa applicable na batas at security restrictions. Pinag-aaralan din daw ng defense team ni VP Sara kung ihaharap ba nilang testigo sila Chika. Ayon kay Defense Panel spokesperson Attorney Michael Poa, hihintayin muna nilang matapos ang presentasyon ng prosekusyon. So maybe after nitong Article 1, mag-uusap rin kami ng ating mga co-counsels para tingnan kung sinong mga kinakailangan naming i-present. Pero sa ngayon, since hindi pa po tapos yung Article 1, hindi pa kami makapagsasabi kung sino talaga ang mga testigo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ayan mga kababayan dito po tayo magre-react. Ito pong si Colonel Chika ay sa dinami-dami ng beses na nabanggit na ang kanyang pangalan ay ayaw pa rin siyang ipatawag. Kung susundan natin ang kanilang lohika na hindi daw sila takot at kaya okay lang daw na hindi nila ipatawag, parang saliwa yata ito mga kababayan. Kasi nga kung hindi pala kayo takot na ipatawag ito at marinig yung kanyang panig, kasi siya naman ang tinuturo dito, tatanggapin na lang ba natin na dahil hindi kayo takot, hindi naman ipapatawag sila Chika. Ganun lang yon. Then, ang problema dito kay Laluestro, may sinasabi sila, pati ito si Capunan at itong spokesperson, na sapat na daw itong si
pangalan nito mga kababayan, si Kapuna, no? Sapat na daw itong si Acosta at saka itong si Ortunio. Now, kung susundan natin yung kanilang mga argumento na sapat na pala si Ortunio at saka si Acosta, so kung ganon mga kababayan, dapat itigil na yung impeachment. Bakit? Kasi wala pong kasalanan si BP Inday. Dahil kung pagbabasihan natin ang lohika nila na ginagamit, practically, si La Chica yung gumastos via confidential funds. Na nag-gets nyo po mga kababayan, sinundan ko lang po yung gusto nilang papuntahin tayo dun sa logic nila di ba? Hindi na yung logic natin, hindi na yung analysis natin. Yung logic na lang nila, i-analyze na lang natin. Sige, sapat na pala yan, di ba? Si Kapunan, si Luestro, abogado naman po pare-parehas yung mga yan di ba? So kung hindi na pala kailangan itong si La Chica, edi si Acosta na lang at saka si Ortunio ang ating paniwalaan. Kung sila na lang ang ating papaniwalaan, mga kababayan, anong sabi nila? Hindi si BP Sara ang may gastos. Inutos ni BP Sara dito kay La Chica. So ngayon, yung pera na kanino? Na kay Colonel La Chica, mga kababayan. Diba gaganon lumalabas? O, tama hindi? O, comment nyo po mga kababayan kung tama yung analysis natin doon sa logic nila. Diba? Kung sang ayon kayo. Tuloy natin to. Requesting for the issuance of subpoena to Colonel La Chica. But like what I said earlier, as a matter of practice, we revisit the list regularly and come up with a decision as to who will be the next and who really will be presented before the impeachment court. Definitely, the possibility is always there. Thank you, Carl. Thank you. Requesting for the issuance of subpoena to Colonel La Chica. But like what I said earlier, as a matter of practice, we revisit the list regularly and come up with a decision as to who will be the next and who really will be presented before the impeachment court. Kita nyo mga kababayan, patumpik-tumpik talaga sila, iniiwasan talaga nila itong si Colonel La Chica, no? Itong si Luestro na head of prosecutors, no ho, mga kababayan. Ayaw, allergy talaga sila, no ho. Paano tayo makakakuha ng kabuuang investigasyon kung mismong itong pinaka-importante sa investigasyon, ayaw nyo marinig. Diba? Pagkatapos ngayon, hahatol na kayo. Abay, kung hahatol na kayo dyan, kalahati pa lang ng facts, abay, hahatulan din namin kayo. Diba? Na dapat doon lang din kayo maghatol kung ano yung ang sinabi ng dalawa. Ano sinabi ng dalawa? Wala kay BP Inday. Hindi si BP Inday ang naglustay or gumastos ng pera. Maliwanag yun ha. Attorney Jervel nagtago ng wanted na asawa sa kasong rape ha. Maliwanag yan ha. Attorney ka pa naman, biruin mo. Attorney ka pa naman, ikaw ang unang lumalabag sa batas. Ayon sa batas, isang tao na akusado, pagka ito po ay wanted sa kasong kriminal, hindi mo po pwedeng itago yan. Ikaw, aminado ka, tinago mo Ano ibig sabihin nun? Ikaw mismo ang unang manlalabag. Liwanag yan, Luestro ha. Hindi po namin gawa-gawa yan. Inamin mo yan. Eto na mga kababayan. Punta na tayo sa nangyari po dito sa Senado. Isang kagimbal-gimbal ang nagaganap sa Senado. Matatandaan natin mga kababayan, ito pong Senado, tuwing mayroon pong impeachment, naalala nyo, parang sunod-sunod yung masamang panahon, bagyo, pagbabaha, mga kababayan. Pansin nyo yun, di ba? O itong nakaraan, itong Lunes lang, di ba? Bago Lunes, ang ganda na ng panahon At matingkad na or masakit na yung sikat ng araw, di ba? Mainit na. Pero nung pagdating ng Lunes, impeachment, ayan, bigla na namang ulan-ulan, pakulimlim. Hanggang ngayon, di ba mga kababayan? O ito, kahapon. Siguro nagpapahiwatig mga kababayan ang panahon, na sinasabi, tigil-tigilan nyo naman muna yan. Or kaya kung hindi nyo man tigilan yan, ituloy ninyo yan, pero isama nyo naman ako. Di ba sabi ng panahon mga kababayan? Di ba kaya ganun ang gustong ipahiwatig nito? Panoorin itong video na ito.
sabi ng iba, ano ba yan, BMR? Ano yung pinakita mo na yan? Basahin ko muna yung caption ha. Ito po ay post ng Net25. Sabi dito ng Net25, news update. Nagkaroon ng hindi inaasahang sandstorm sa Senate premises, Diokno Boulevard, Pasay City, bandang alas 2:14 ng hapon. Ngayong Miyerkules, Agosto 26, na pinaniniwalaang galing sa Pasay Reclamation Project. Ayan mga kababayan. Mayroon daw po naganap na sandstorm. Mayroon pong bagyo ng buhangin. Diyan po sa Senate, sa harapan ng Senado. Ayan no, gate ng Senado mismo. Ano yung ibig ipahiwatig nito mga kababayan? Alam nyo po, yung naturalesa, pag yun po ang kumikilos, hindi po yan basta lang gumagalaw ng walang anuman mga kababayan. Di ba nakakita ka ng bato? Nakakita ka ng damo? Malalagay ba yung damo, yung bato, ng walang dahilan? Of course not, mga kababayan. Nakakita ka ng sili, nakakita ka ng tubo, yung sugar cane, nakakita ka ng mangga, nakakita ka ng alay, nakakita ka ng lahat ng mga klaseng root crops man yan, lahat ng mga klaseng prutas o namumunga galing sa lupa. Iisa ang lupa na pinanggalingan, di ba? Iisa yung pinagtaniman, pero iba't iba yung flavor na lumabas. Ang tanong ko sa'yo, nagkaroon ba ng flavor ng basta-basta ng wala lang dahilan? Of course, mayroon dahilan. Di ba? Lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, may dahilan. Kaya ito pong sandstorm na ito, mga kababayan, malamang sa malamang, mayroon po itong pinanggagalingang dahilan. At isa na po siguro dito, mukhang pati kalikasan na nagpaparamdam na dito sa Senado. Dahil ito pong mga senador natin ngayon, gumagastos po ng 25 million tuwing araw ng impeachment. Ganyan kalaki ang nawawaldas, nalulustay na pera nitong mga senador at mga kongresista para lang doon sa 100 or 73 million nga lang mga kababayan eh. 'Di ba? 73 million lang yung una nilang akusasyon. Dinagdagan na lang po nilang dinagdagan mga kababayan para mas lumaki tingnan. 'Di ba? Pero hindi po ito lingid sa kaalaman ng publiko at ng kalikasan na sunod-sunod po ang mga trahedya, partikular na yung mga matitinding pagbaha, paglandslide, pagguho ng lupa, at ang perwisyo na dinudulot po nito, mga kababayan. And yet, marami po ang mga flood control projects. Una, mga ghost. Ikalawa, yung mga defective. At despite na alam po ito ng lahat, lalo na ng mga senador, wala po silang kiber na magpaimbestiga. Sige, sabihin na lang natin, hindi namin, kami mga DDS, hindi namin tinututulan ng inyong impeachment. Nandyan na yan eh, wala na kaming magagawa. Pero ano ba naman? May impeachment kayo dito. Ano bang hinahanap ninyo? Dahil daw nagwalda si BP Inday Sara ng halagang 73 million. Pero por 10%, bilyon-bilyon po at umaabot na ng trilyon. Yung nawawalang pera patungkol po dito sa mga flood control projects. At dito wala kayong investigasyon na ginaganap. At ang masaklap ngayon, umaabot na ng 400 million ang nagagastos ninyo rito, hindi nyo pa nasusolve itong impeachment na ito. And yet, dagdag pa, adding insult to the injury, patuloy pa rin nagdurugo ang bulsa ni Juan de la Cruz. Dahil patuloy pa rin po ang masasamang panahon, ngunit ayaw nyo pong bigyan ng pansin. Di ba ka mga kababayan, nakakagigil? Di ba? Nakakagigil. Kaya sa malamang mga kababayan, ako,
Para sa akin, mayroon pong paramdam ito kung bakit nagkakaroon po ng ganitong sunstorm or bagyo ng buhangin dito mismo sa harapan ng Senado. Malamang nagpaparamdam po talaga ang kalikasan or syempre, malamang yung nasa taas. Ha? Nagpaparamdam po nasa taas. Na hoy, gawin nyo yung tungkulin ninyo mga senador. Inuuna ninyo yung dapat, hindi dapat na unahin. Pero yung dapat na unahin, hindi nyo inuuna. Gets nyo mga senador? Yan malamang ang mensahe nitong sunstorm na ito mga kababayan. Okay? So punta na tayo dito sa kanilang kinatatakutan. Bakit ba nila ito kinatatakutan? Sandali ha. Bago yung kinatatakutan, ito muna yung mahilig manakot mga kababayan. Si Ben the Legs. Yung married public servant ka, but you regularly hire sex starlets daw for parties and enjoy going to bars daw habang napapaligiran ng mga babae daw nagtatanga-tangahan, stupid in the name of blind loyalty to power and sexual indulgence or above the above. Or all of the above pala. Above the above naman. Tag ninyo yung kung kilala ninyong ganyang tanungin natin, ano ang sabon nila kapag naliligo at brand ng facial wash na ginagamit kapag nagbabanlaw ng makapal nilang mukha. Ang linis kasi nila nakakainggit. O, sino kaya ito mga kababayan? Ha? May mga magaganda dito. Outfit for Senator Rapi Tulfo Christmas Party. Thank you for having me po. Lo. Ria Montemayor, Soler North. Nakita lang po natin dito sa comment section sa post. Totoo ba yan? At speaking of totoo ba yan, ito pa isang video mga kababayan. Totoo kaya ito? Huwag kang basta-basta magbigay ng information. Sa kapit. Bigay ng information. Huwag kang basta-basta magbigay ng information. Sa kapit. Grabe mga kababayan. Huwag kang basta-basta magbigay ng information ha. Isa ka pa. Ang tapang Ang sungit na boss ni Tulfo mga kababayan. Tingnan nyo yung kanyang tauhan doon sa likod Yung babae napayuko na lang Sobrang napahiya mga kababayan Ayan, mukhang itong nakikita natin dito, mukhang isa sa mga hearing ito mga kababayan At malamang tauhan niya yung hinagisan niya ng mga papel Huwag kang basta-basta magbigay ng information, isa ka pa. Parang kasunod dun kutos Kasunod dun sapak Pero wala namang ginawa mga kababayan. Again, totoo kaya ito mga kababayan? Sa tingin ko naman mukhang, di ba? Sa ganyang style ni Tulfo mga kababayan, malayo ba mangyari yan, di ba? Katulad na lang ng binitawan niyang stupid yung isang babaeng witness at kahapon naman nagtatanga-tangahan. Grabe, di ba mga kababayan? So, ano ba? No wonder ba mga kababayan? No wonder na sa kanyang sarili mga tauhan Kung ipahiya niya, ganun-ganun, di ba mga kababayan? What more kung hindi niya tauhan, di ba? So ganyan po mga kababayan, ang ugalin to mga Tulfo. Kaya pagka binuto pa po ito ng mga Tulfo, ay kayo talaga ang mga tanga-tanga at mga estupida. Pag binuto nyo pa po itong mga Tulfo na ito. Mga estupida, mga gago, mga tanga-tanga ka talaga kayo. Ayon din mismo sa inyong binuto na si Toplok, mga kababayan. Diba? O ito na. Ito pala mga kababayan ang dahilan kung bakit takot na takot sila dito kay VP Inday Sara. Panoorin po natin itong video na ito. Balikan po natin ito dahil itong video na ito mga kababayan, mayroon po tayong mapupulot dito. Intindihin lang po natin. Hindi ko kayo interrupin. Panunuorin po natin to ng buo. Hala na kayo mga kababayan. Mayroon pa pagkasunod nito, mayroon pang isa. At yung isa na yon, kailangan nyo pong mapanood ng buo. Simulan ko siya sa May 11, 2023. Ito yung pinakaunang binanggit ng Makabayan Block, ang confidential funds. Sabi nila, kapag daw ako ay naging NTF-LCAC Vice Chair,
ay makakahawak daw ako or makakakontrol daw ako ng mas marami pang confidential funds. So, as early as May 11, 2023, nakikita nyo may script na sila. Bakit ba ayaw ako ng makabayan? So, explain ko lang sa inyo. Kasi sa trabaho ko doon sa Davao City bilang mayor noon, yung programa namin na Peace 911, yung programa na nagtapos sa insurhensiya doon sa Paquibato District ng Davao City, tinarget talaga namin yung mga party list groups na alam namin at may ebidensya siya na meron silang linked sa CPP, NPA, NDF. At ito yung Makabayan Block. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga Makabayan Block, na galing sa kanila papunta sa NPA. Minsan nga, marami ang nagsasabi, yung mga dating rebelde, na-recruit sila galing doon sa Makabayan Block ng mga party list groups. So sumunod nun ay August 8, 2023. Sinabi na ni Franz Castro, sabi niya, OVP's 500 million in confidential funds should be realigned to PCG. So nung sinabi niya yon, napaisip ako, sabi ko, ang Makabayan Block, friendly sila sa administration. 'Di ba? Hindi naman sila Makabayan Block, wala sa kanila yung prinsipyo ngayon ng korupsyon ng administration Hindi nila nilalabanan 'yon. Correct. So nung nakita ko na nagsalita si Franz Castro kontra sa isang cabinet secretary, sa isang kaalyado ng administrasyon, naisip ko, may go signal ito na kalabanin niya yung dalawang opisina. So merong nagsabi sa kanya na okay lang atakihin mo yung cabinet secretary namin at yung kaalyado namin. So doon ko unang nakita, sabi ko papakialaman nila yung budget. Sumunod noon, nung August 24, 2023, makikita ninyo sa timeline, nagsabi na sila, kailangan investigahan yung 125 million na confidential funds. Sumunod noon, August 25, one day after, sinabi nila, may impeachment complaint kami kay Inday Sara sa confidential funds. Sumunod noon, August 26, 2023, sinabi ni Franz Castro, premature yung impeachment complaint. Kasi, babalik tayo, walang ebidensya ng pagkakamali. Walang ebidensya ng korupsyon. Wala silang makitang mali sa paggamit ng pera. Sumunod noon, August 29, 2023, Makabayan Block vows to question Sara Duterte over confidential fund use. So makita mo na dito, naghahanda sila para sa budget hearing at yung mga tanong nila doon. Pagkatapos nito, makikita nyo, September 4, 2023, Makabayan Block, why 2.3 billion ang budget? Bakit daw 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President? Nung nag-appear si Franz Castro sa hearing ng Commission on Audit, sumunod na araw nun, September, or a few days after, September 14, lumabas yung unang-unang Audit Observation Memorandum sa confidential funds ng Office of the Vice President. So makita mo yung timeline. Binuksan nila yung usapan ng confidential funds. Pagkatapos, kinestyon nila bakit may confidential funds. Ngayon, dahil sabi niya, still premature. Nagsalita sila sa hearing ng COA at yung COA naman nagbigay ng AOM. Ito muna ma'am, question muna tayo. Doon muna tayo sa first part. Kasi tila, lahat ng galaw ng impeachment ay from Makabayan Block. Or from this left-leaning
Congress or representatives. Pero may part din kasi na lumabas na picture na si Romualdez nakikipag-meeting sa kanila. Do you think na dun meron partisipasyon si Romualdez at inutusan sila? Oo, totoo yan. Kasi makukuha mo yan sa sinabi sa privilege speech ni Senator Francis Escudero na si Martin Romualdez ang mastermind ng lahat. Kung maalala ninyo, noong nakaraang taon, September 29, 2025, nagsalita si Senator Escudero at sinabi niya yon. At tama ka, kasi pagkatapos nung AOM ng COA sa OVP, September 14 yon, nagsalita na si Stella Kimbo. Dito nanggagaling yung narrative na inubos ng 11 days. Si Stella Kimbo na yon, hindi na ito kaparte ng Makabayan Bloc. Kaparte na ito ng grupo ni Martin Romualdez. Ayan, mga kababayan. Nilinaw dito ni VP Inday Sara ay yung mga pagkakasunod-sunod na mga pangyayari nito, no? Lumalabas talaga, mga kababayan, na ito pong pangyayari kay VP Inday ay nagsimula po talaga ito dito po sa mga Makabayan Bloc, itong mga MPing terorista, mga kababayan. No? Ngayon, ang problema mga kababayan, ito pong si Marcos Jr. to si BBM, napakawalang utang na loob at napaka-traidor. No? Matapos niyang pakinabangan si VP Inday Sara at ang mga Duterte, ay ipinagkanulo pa niya dito sa kalaban ng mga Duterte at ng taong bayan. Kung inyo pong matatandaan nun, mga kababayan, ito pong si Vice President Sara Duterte, no? Ay yung anak po ito ni Tatay Digong. At alam naman po natin si Tatay Digong kung paano po nakipaglaban dito po sa mga MPing terorista. Una, pinakisamahan po ito ni Tatay Digong. Naalala nyo dati, mga kababayan? Pero habang nakikipag-ceasefire, pinakisamahan ni Tatay Digong ito pong mga MPA na ito, yan, di ba si Redon at yung ibang mga Makabayan Bloc ng mga kongresista, binigyan ni Tatay Digong ng posisyon. Natatandaan nyo yon, mga kababayan? Binigyan ni Tatay Digong, pinapasok niyan sa administrasyon ni Tatay Digong. Lahat naman, pati si Leni, di ba? Binigyan ni Tatay Digong ng mga trabaho. Ngunit talagang hindi sila angkop kasi nga po, doon sila leaning. Ibig sabihin, hindi po nila kinakalaban or ayaw po nilang kalabanin yung mga makakaliwang grupo. Which is, tayo, bilang government official, dapat ang panig natin nandito po talaga sa gobyerno. Ang problema po, mga traidor. O, kunwari, nakikinabang sa gobyerno, kunwari, nagsasalita para sa bayan, pero yun naman pala, bantay sa lakay. Katulad nitong si Castro, mga kababayan. Di ba, konbiktado na ito sa kasong kriminal, sa pagsasapanganib at pagkidnap sa mga kabataan, child abuse, di ba? Na mga talang iingod. Ngayon, mga kababayan, dito makikita natin ang pagkakakunik-kunik ng mga pangyayari. Kung nga galit sila doon kay Tatay Digong, ginamit nila ito, mga kababayan, si Marcos. Si Marcos naman, BBM, nagpagamit naman, di ba? Para magtuloy-tuloy siyang mamuno, mga kababayan. At napakatuso nitong mga animal na itong mga Makabayan Bloc na ito. Napakatuso talaga nitong mga ito. Kasi nga, nagtagumpay po sila pag-awayin yung unity ni VP Sara at saka ni BBM. Na ngayon, ang mas malaki pang tagumpay nila, mga kababayan, dahil nauto nila itong si BBM para i-impeach si VP Inday. Yun ang masaklap na katotohanan. Kasi paano itong Marcos na ito, ayon sa kanyang ate, lango sa ipinagbabawal na pulburon. Ayon sa kanyang ate, mga kababayan. At ang prueba rin naman siguro natin, takot na takot ito. Supreme Court na nga nag-utos, di ba? Takot na takot magpa-hair follicle drug test. So yan po yung nakakaano dito, mga kababayan. So history na po yan. Mayroon pa po isang mahalaga kung bakit nangyayari ito ngayon kay Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin niyo po itong video na ito. Mayroon pa akong nakita dito. Although
masasabi natin parang luma na. Pero babalikan po natin mga kababayan, napakalaki po ng significant nito. No? Ito, panoorin natin itong video na ito. Why nakapokus ang CPP, NPA, NDF and their allies like the group of Martin Romualdez and this tactical Kasi di ba alliance, Eric, usually Pangulo talaga yan eh. yung primary target. Oo. O, bakit nakasentro kay Sara Duterte? Tatlong rason ang una dyan. Number one, yan pong tinatawag, Brother Franco, Miss Ina, na narrowing down the target. Okay. You do not target everyone in the government. Target and focus on the most rabid enemy. Yun ang target na ginagawa nila, rabid enemy. Yung pinakamasugid na kalaban ng CPP, NPA, and the NDF in the entire current administration under the government of PBBM or ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. is Sara Duterte. So, narrow down on the target. That's the number one purpose. Bakit pinukusan si Sara Duterte? Siya pong pinakamasugid, pinakamalakas na boses na kumakalaban sa CPP, NPA, NDF, both sa armadong NPA at teroristang grupo nila at sa kanilang urban infiltration and sectoral infiltration. Number two, ito pong tinatawag na splitting the ranks of the enemy. So second principle yan, Brother Franco. Number one, narrow down the target. So if you have 10 targets na gusto mong sirain, you do not right away hit 10 of them. So piliin mo yung isa or dalawa na pinakamasugid na doon ang gagaling ang threat sa iyo. So coming from the CPP, NPA, NDF, it's Sara Duterte. Yeah. And of course, sa likod ni Sara Duterte, Eduardo Anyo, Pero General Torres, AFP, PNP. But among them, the most threatening official to them, to the CPP, NPA, NDF, is Sara Duterte. Number two, splitting the ranks. Yung binanggit mo, Miss Ina. Iintrigahin nila si Sara Duterte. Kunwari ay mamasa-masahihin nila si Bongbong Marcos Jr. at kagapay nila si Speaker Martin Romualdez. Pero hindi alam ng dalawang ito posible na pagkatapos nilang sirain at pabagsakin ang kredibilidad, which napakahirap nilang gawin yun, ni Sara Duterte, at i-isolate siya sa mamamayang Pilipino, sino ang next nilang tatargetin? Si Bongbong Marcos Jr. Sigurado yan, Martin Romualdez. Take note of that. Ano ito'y analysis lang hindi to totoo mga kababayan Yes. dahil may commented yan po ba ang ginagawa talaga niya? Ito ay principle. Ano lang po ito, sa nakita? Principle po ito kung paano gumagawa ng tactical alliance ang CPP, NPA, NDF. Ibig sabihin po, they're splitting the rank ng koordinasyon at cooperation sa pagitan ni Sara Duterte at ni Bongbong Marcos Jr. So, splitting the rank, narrowing down the target. Number three, ito po yung tinatawag na isolating the most or the fiercest enemy at a time. Ibig sabihin, i-isolate nila si Sara Duterte. And anong gagawin para i-isolate si Sara Duterte? Focus the attack on her. Narrow down the target, split the ranks and the alliances of your enemy, and isolate the most or the weakest and the strongest, and then concentrate on the fiercest, sa pinakamasugid, mabangis na kalaban. Yun po ngayon ang ginagamit kay Sara Duterte. At sino po ang may ganitong kakayahan sa pagmaniobra ng ganitong splitting the ranks, isolating our government official, and making them go against each other, at upang sa ganon ay mapahina ang buong gobyerno at istruktura at mga namumunong opisyal ng pamahalaan. CPP, NPA, NDF ay may ganyang kakayanan. Ano po ang tawag nila dyan? Different level of conducting United Front operations work or tactical alliance building operations. Mga limitadong tactical alliance nila ito. Ginamit nila ito sa panahon ni Joseph Estrada. Nung panahon na pinapabagsak nila si Joseph Estrada, ang kaalyado nila si Gloria Macapagal Arroyo. At nakipag-usap sila sa iba pang opisyal ng DND at gumapang sila pati sa mga ranks na mga retired generals. Pero ang layunin nila ay mapahiwalay at ma-isolate si Joseph Estrada. At nang bumagsak nga ang gobyerno ni Joseph Estrada, ay kanila namang tinarget at pinuruhan si Gloria Macapagal Arroyo. Ito rin ang gagawin nila. Sa nangyayari ngayon kay Martin Romualdez, tama yung suggestion po ni Congressman Harry Roque, ni Attorney Harry Roque, kay Congressman or kay Speaker Martin Romualdez. Bakit hindi natin i-focus ang ating enerhiya, ang ating focus ng pag-imbestiga at ng pagsupil sa mga tao at operatiba na alam natin nandyan sa Kongreso, itong si Franz Castro, Raul Manuel,
at si Arlene Brosas na kamatayan party list ng CPP, NPA, NDF na ang layunin ay sirain ng gobyerno, gamitin ng gobyerno at pumasok sa gobyerno not because they want to help the government in our country but to destroy the government. Ito dapat ang sinisipa at tinatanggal natin sa Kongreso. Yun ang malaking tanong ngayon ng mamamayan. Bakit sinakyan natin ito? At ang nakakabahala, ito yung pinasa kanina ni Brother Franco sa akin na picture. Rappler. Ang Rappler na grupo po ito na wala ng Securities and Exchange Commission registration sapagkat bogus ito, subalit nag-appeal Parang sila. vlogger na lang naman yan sila. Yes. Nag-appeal sila sa Court of Appeals. Hindi pa sila ipinapasarado ng gobyerno. Ngayon nangangampanya sila na bubusisiin nila ang lahat ng confidential fund at mga intelligence fund at dapat daw ito ay may transparency. Ano kayo? Anong gusto nyong ibig sabihin nyo? Pababagsakin yung gobyerno sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga security defense and intelligence and confidential capability ng kanyang security programs at para atakihin at sirain tayo lantad-lantaran ng mga puwersang sumisira sa ating bayan at pababagsakin ng ating gobyerno like CPP, NPA, NDF. Dapat siguro, Secretary Eduardo Anyo, sir, at sa ating mga pamunuan sa NTF-ELCAC at sa National Security Council, ipatawag natin itong Rappler sapagkat they are promoting and inciting the people at the minimum to do seditious acts to the detriment and disadvantage of the government by using the issue of confidential and intelligence fund, pero ang kanilang tinatarget ngayon ay pahinain ang kabuang istruktura at kabuang programa ng pangseguridad ng ating bansa. This is a national security threat, itong ginagawa ng Rappler na ito, nakasabwat nila ngayon sa kanitong pangatake sa ating gobyerno, ang CPP, NPA, and Brother Franco and Messina. Grabe mga kababayan, ano? Nagtutugma lahat itong mga pinagsasabi or binubulgar dito ni Ka Eric. Matatandaan natin mga kababayan, kinikilabutan ako, no? Bagamat luma na po itong video na ito, naalala po ninyo, itong si Ka Eric, una na kaagad silang nakatikim dito ng bangis nitong mga animal na mga yawat na ito, itong Makabayan Black, Makakamatayan Black mga kababayan. Diba? Si Ka Eric at saka si Dr. Lorin Badoy, kinunan na nila mga kababayan na pinatikim po ng kanilang mga kahayupan, di ba? Pinakulong sila Ka Eric noong mga panahon na yan. At the rest is history. Nagkatotoo lahat ang mga sinasabi ni Ka Eric noon pa pala mga kababayan. Ayan na po, may picture na tayo nung una pa lang sinabi ni Ka Eric. Kaya naman palang mga kababayan si Ka Eric, kabi-kabilaan ang isinampang kaso laban sa kanya. So ngayon, alam nyo na ang nangyayari mga kababayan. Isa pa, ito pa. Ito, latest na ito ni Ka Eric mga kababayan. Panoorin po ninyo itong latest ni Ka Eric ngayon. Yan, medyo luma na yan pero may latest mga kababayan. Ito. Tingnan nyo po itong latest ngayon. Teka, mayroon kay Gov Jed Icleo. May mukhang magandang post ni Gov Jed. Pero mamaya muna yan, Jed Gov. Ito muna. Ito mga kababayan. Ito yung latest kay Ka Eric. Panoorin natin. Bakit ka naman pumunta sa side ng gobyerno? Na-captured kasi ako. Yun, yung kaninang kwento. So, that was 2008. Na-captured ako, and then hindi po sinabi na na-captured ako. So, it's somehow complicated. Ang tawag dyan sa intelligence project, alam ng mga resource persons yan sa intelligence, na-reproject ako. The NPA believed that I was still part of them. Parang sa normal na linggo, double agent ka. Double agent. Yeah. So, I was already operating as the NPA National Operations Command sa intelligence while I was already recruited and captured. So, bahagi ng mga trabaho ko ay nagre-report ako sa Hindi ka isang unit. natatakot ngayon? No, ngayon natatakot syempre kasi kilala na nila ako. And these are already court records. Tinatanong na yan sa akin sa korte, bakit ka iba yung testimony sa Senate, iba sa court? Because I was not inclined to expose kung ano talagang ginawa ko. So until now, hindi ka pa rin nag-e-expose ng, ako si Ka Eric, pero lahat na nangyari sa buhay ko. Hindi ko pwedeng expose. Halimbawa, paano namin... Yun yung national security aspect. Paano namin in-infiltrate ang ISAF? So sa NPA side yun. So paano ko in-infiltrate naman ang NPA para mag-leak sa Mahirap gobyerno? itong ating Mahirap guest. yun. So, dyan pumapasok ang kahalagahan kung bakit ang paggamit ng alias ay hindi pandaraya. Yan ay proteksyon. Hindi pandaraya, proteksyon sa gustong tumulong sa gobyerno. Bakit ka naman pumunta sa side ng gobyerno? Na-captured kasi
Alam nyo mga kababayan, narinig ko na ito nang makakwentuhan ko minsan si Ka Eric. Pero nung marinig ko ulit ito ngayon, kinilabutan ako mga kababayan. Ano? Kinilabutan ako at naramdaman ko yung sincerity ng sinasabi ni Ka Eric, mga kababayan. Isipin nyo ha, yung kalagayan ni Ka Eric noon, bago pa siya makaptured, mahirap na. Nandun siya sa isang parang intelligence siya sa mga parte sa mga MPA. Di ba? Pero nung makaptured siya, mas lalo pang bumigat ang kanyang responsibilidad. Bakit? Kasi intelligence, confidential siya ng mga MPA at the same time sa ating gobyerno. Isang maling galaw para siyang tumutulay sa alambre pagkatapos bangin kabila, bangin din yung kabila. Na hindi lang basta bangin, mayroon pang mga nakatusok na mga matutulis na mga espada. Ganyan yung tinutulayan para sa akin nitong nangyari kay Ka Eric. Kaya kinikilabutan ako mga kababayan, bagamat narinig ko na ito kay Ka Eric mga kababayan. Itong kwento na ito. Kasi kaibigan po natin si Ka Eric. Musta pala Ka Eric? Minsan baka one of this day magkakakwentuhan din tayo kami ni Ka Eric mga kababayan. Abangan nyo po yan ha. Grabe ano? Ito pala ang kahalagahan ng confidential. Yung mga aliases. At itong mga alam ni Ka Eric na confidential para sa gobyerno at ngayon ay suppose na lahat ng mga impormasyon at ginagawa ng mga MPA, nakuha niya na yun, alam niya na at naibigay niya na sa gobyerno, mga kababayan. Kaya dito, mangyayari, kaya pala galit na galit sa kanya ito pong mga MPA terorista at pati yung kakampi nila na nandito sa Kongreso. Gets nyo na ngayon mga kababayan ang nangyari? Sapa, ito. Di ba sinasabi, hindi bawal yung alias, mga kababayan? Ito ang mas malupit. Panoorin nyo ito mga kababayan. Sana hanggang dito sa dulong ito nanonood pa kayo kasi mayroon po akong nakita, hindi po pinapatapos ang video. Sayang naman. Kawawa kayo pag hindi nyo pinapatapos. Ito pa. Ito mga kababayan. Ito, pakinggan nyo ng maigi dahil napakahalaga nito. Paano nila napipili sinong gagantihan Hindi nila confirm na si Mabilangan was cooperating long time ago. with the government? With the government. So, nakita yun nila Joma Sison ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines that Mabilangan was instrumental in exposing the Red Scorpion Group. The Alex Bongcayo Brigade. The kidnap for ransom operations. So, delikado talaga. Delikado yun. So, yun pala, naglilik na yun. So, dinesisyonan yun ng Central Committee nila Joma Sison na targetin siya. Even ang pagpatay kay Romulo Quintanar, the former chieftain of the NPA, was a leakage that he was handled by ISAF or he was part of the PNP-IG program nila General Bogie Mendoza. Lumabas yun sa amin. When I was with the NPA, priority yun. Si Quintanar, si Tabara, si Rick Reyes na consultant ngayon dyan sa Pasig, tsaka si Nilo de la Cruz. Tatlo patay doon. Di si Rick na lang ang Si Rick Reyes nandyan sa, si yan yung Nilo de la tumutulong Cruz, I think hindi sa naabot. mayor ng Pasig. Si kay Vico Soto, I know him. So, nang mag-leak yun sa amin, the order came from Netherlands, kina Joma Sison. At ang nag-execute, National NPA Operations Command. Si Quintanar na-execute may decision sa Central Committee. ibababa sa sa NPA, nasa ground, National Military Commission. tapos liquidation. Papatayin talaga. On the spot. In just 1 week, pinatay. Yun ang sinasabi niya. Kaya hindi nila naintindihan ito, Mamalo, na ganun po kabigat. Yun nang ma-expose. Paano nila napipili sinong gagantihan? Hindi nila confirm na si Mabilangan was cooperating long time ago. Ayan mga kababayan. Itong si Leopoldo Mabilangan ay napanood ko na ito yung kanyang noon. Ito pala yun, ikinikwento ni Ka Eric. Si Leopoldo Mabilangan po mga kababayan, alias Ka Hector, siya pa pala ay MPA din talaga. Matagal na pala siya mga kababayan na katulad kay Ka Eric, no? Naging confidential agent na ng pamahalaan. Ang problema mga kababayan, nag-leak. No? Nag-leak po ang impormasyon, ang totoong pangyayari at pagkatao ni Ka Hector. At yun nga po, alam nyo ang history kay Ka Hector. Pinatay din po siya ng mga MPA din po mga kababayan. Ano ngayon ang kahalagahan sa pinag-uusapan natin? Ito na po yun ngayon mga kababayan.
Ito na po yun ngayon. Ang nangyayari ngayon sa atin, itong pangyayari ngayon na pilit nilang inaalam yung mga confidential agent, yung si Mary Grace Piatos, sino-sino itong mga pangalan, hindi niyo ba alam mga kababayan, na isa man dito ay nagligtas pala sa inyong anak? Let's say halimbawa, katulad nung nangyari dyan sa Tacloban, katulad nung nangyari dyan sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga, hindi niyo ba naisip na kung tuloy-tuloy na nag-ooperate si Mary Grace Piatos, baka napigilan sana yun, mga kababayan? Bakit? Kasi nung panahon, nung si VP Inday Sara pa ang DepEd Secretary, wala pa pong balita tungkol sa mga ganyan. I mean, wala po tayong nabalitaan na mayroon pong mga estudyante, mga kabataan, na bigla na lang pong nanaksak. Di ba sa Cavite, ang dami? Biglang nanaksak, namaril. Di ba mga kababayan? Paano nung panahon ni VP Inday? Andoon si Mary Grace Piatos eh. Andoon si Pikit, si Ngit-Ngit, kung sino man, si Andilim. Di ba? Nandoon po sila. Yung mga confidential agent na hindi po alam ito ng kung sino-sino lang. Paano ka naging confidential at paano mo may sasagawa ang operation masasabwata itong mga ito? Dito tuloy mga kababayan na papatunayan, dalawa, na ang kahalagahan pala ng confidential agent, pag ginamit po ito sa tamang paraan, maiiwasan po sana ang nangyari sa Ateneo de Zamboanga, sa Tacloban, at sa Cavite, at sa iba't ibang mga nangyayari pa sa mga school na mga krimen. Kung ang confidential funds ay gagamitin pala sa tama. At posible pala yon kung katulad ni VP Inday Sara ang namumuno. Ngayon, dito rin natin napapatunayan mga kababayan na ito palang confidential fund, pag hindi pala ito nagamit sa tama, ay hindi pala makakatugon ito sa dapat puntahan. Katulad ni Marcos, 4 billion, 5 billion, 10 billion, 11 billion ang kanyang confidential fund. Pero kabila ang krimen na nangyayari sa ating bansa. Now you know. Now we know. Kaya mga kababayan, salamat kung nakarating kayo sa dulo ng bidyong ito. Napakahalaga nitong pinasabog at binalita ni Ka Eric sa atin. Maraming salamat kung nakarating ka sa dulo ng bidyong ito, mga kababayan. Paki-comment nyo po dyan sa baba kung anong inyong masasabi. Kung talaga nga bang mahalaga ang aliases, ang mga confidential, at kung tama ba na mayroong tao na talagang dapat na mag-designate, dapat humawak nito. At dapat ba talaga ibulgar? Dahil dyan, tingnan nyo po, si Leopoldo Mabilangan alias Hector, kinugi din mismo ng mga MPA. Ngayon mga kababayan, bakit gusto ninyo? Sino ba ang mga nag-uuna-una? Di ba yung mga Makabayad Black, mga Kamatayan Black, mga maka-MPA na mga congressman, mga kababayan? Baka gusto nilang alamin kung sino yung confidential agent na nagchuchutso sa kanilang mga ginagawa. Yun yung gusto nilang mangyari mga kababayan, para ipatsugi na naman din nila. Huwag namang mangyari na matulad pa kay alias Hector at si Leopoldo Mabilangan ay matsugi din nila. Or itong si Mary Grace Piatos. Isa pa mga kababayan, tingnan nyo ha, andyan pala kay Vico Soto itong isa sa nakaligtas. Mga kababayan, kita nyo na? Wala sana si Vico Soto kasama ngayon dyan kung isa yan sa nabulgar noon, nag-leak noon. Hindi na pangalagaan. Ayan po mga kababayan. Ganito muna pansamantala. At to si BMR Channel. Kita tayo muli. Bye-bye!